Manyak! 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 Si Erwin Tolpo tsaka si Rafi Tolpo. Pero bago yan, pasakalyi muna tayo. Pasakalyi muna tayo kay Sara Duterte. Sara, Sara. Sara, Sara, wala nang iba. Sara, Sara lang pag-asa. Sara, Sara, siya lang makapakulong. Mga kontraktor ubusin niya. Si BBM Sandro ikulong niya. Si Tamba Zaldi ikulong niya. Tapang at malasakit ibalik para bayan ay manahimik. Durugin ang sindikato sa korte, sa DPUA, sa DS Void, sa PhilHealth. Yan! Patay na naman tayo. Ha? Ito na naman. Yung channel ID natin, papatugtog natin. Sa Pilipinas, kilala ang tindi. Hindi kayang bayaran ni numan ang kanyang prinsipyo. Kapag may inapi, siya ang nariyan. Kapag may bayaran, siya ang hadlang. Para ito sa ating Hindi siya tiklop sa pananakot ng iilan. Hindi siya alila ng sino mang mayaman. Kung ang kapangyarihan nila ay inaabuso, inaaway niya yan mano-mano. Kapag ang taong bayan ang nasasakal, siya ang unang sumusugot, tumatagal. Hindi perang sukatan ng halaga, kundi kung sino ang lumalaban para sa masa. Totoo kasing tirador, totoo kasing tirador. Kakampi ng naaapi, kalaban ng sakim na mandarambong. Totoo kasing tirador, totoo kasing tirador. Hindi kayang bilhin ang puso niyang matibay. Mga magnanakaw sa pondo ng bayan, nanginginig kapag siya ang nandyan. Bawat piso, bawat sentimo, Si Ramon Tolpo, manyak din. kailangang sagutin sa mata ng tao. Walang ngiti para sa mandarambong walang pwesto, para sa sumisimsim kapag ang hustisya ang pinag-uusapan. Siya ang bantay sa gitna ng laban. Kung may nilulunod ang kasinungalingan, siya ang boses na hindi tatahimik. Sa bawat galaw ng mapagsamantala may salubong na paninindigan niya. Totoo kasing tirador, totoo kasing tirador. Kailan wala. Kakampi ng naaapi, kalaban ng sakit na buhayan. Totoo kasing tirador, totoo kasing tirador. Ha? Utang yan. Hindi kayang bilhin Sabihin mo lang sa akin. Kunin mo lang mo. puso niyang Bukas pa ba? Hindi lahat ng malakas ay tama, hindi lahat ng tahimik ay duwag. Bong Salam! Kabayan ang pinagkakaitan, siya ang unang humaharap. Totoo kasing tirador, totoo kasing tirador. Kakampi ng naaapi, kalaban ng sakit na buhaya. Totoo kasing tirador, totoo kasing tirador. Sa taong bayan nagkatayo, hanggang
Ito na naman tayo. Pag-usapan na natin ang kamanyakan ng mga opisyal ng bayan. Okay? Una, ipapakita ko muna yung kayabangan ni Erwin Tulfo. Sabi niya, siya ay moral na tao, pero ginagawa niyang bugaw ang mga Marines. Marines mismo nagsabi, kumukuha 5 babae, sabay-sabay. Grabe. Ang dami kasi ng pera eh. Tapos, hinatid pa sa Green Hills ang ang kanya. Mga pera niya. Okay? Titingnan muna natin ang kamanyakan. Trafficking pa. Makulong pa. Ang kaso niya, alam mo no? Ang kulong niyan, reclusion perpetua o di kaya life sentence. Ganun pa ang hinahalal ninyo? O titingnan natin ha. Ito po, ipapakita ko sa inyo pero ayon po sa bunganga ng abogado ng mga Marines. Okay, tingnan sa 4 hours and 1 minute and 57 seconds. 4 hours and 1 minute. Dito. Okay. So, patugtugin na natin ngayon ang hearing kanina. Ito. Ito yan. Media po. So, ang binibigyan ninyo ay yung media. Yes, Your Honor. Hindi, ang tinatanong ko, cabinet, secretaries. Sino pa, maliban sa sinabi ng isa sa inyo kanina? Kasi yung sinasabi mo na napunta kay Secretary Chu, napunta rin pala sa media. Yan ang pagkakarinig ko. Tama na nabigyan. Kung meron. Ako po, Your Honor, si Yosik Bunuan po. Okay. 8 malita rin po yung nadala ko doon. Kasama ko po si Mark Tiksay at si Brian Lasaga. Nandyan din po yan sa yun. Thank you. Kanina, Atty. Baligod, may nagsasalita sa kasama mo, narinig mo rin siguro, may binabanggit siya na human trafficking kanina. Ayan, Na Erwin hindi Tulfo. muna natin binigyan ng atensyon kanina dahil nakapokus tayo sa maleta. Ngayon, ano yung pangyayari at nabanggit ninyo yung sa issue? Para lang magbigay ng example na hindi lahat ng alam nila ay nailagay po dito sa affidavit. At nabanggit ko yung example po na yon dahil napakabigat po na krimen yun eh. Yung human trafficking, I think under the new law Reynolds Forrester, 11362, punishable by 15 to 20 years Adam. plus perpetual disqualification to hold public office. And isang mataas na opisyal ang gumagawa noon. Ang sabi pa nga ho nila ay minsan nagpapakuha ng 5 babae, pagpipilian niya, yung hindi niya nagustuhan, bibigyan niya ng tip, then maiwan Sige, yung napili Fabricas. niya. No? And it did not happen once, it did not happen twice. Marami po. Sa Maidas, minsan sa Si Eric, si Mr. Tulfo. Shangri-La. Sinabi lang sa iyo yan. Sinabi rin po pati pangalan, no? Hindi, kinuwento lang sa iyo yan. Opo. Ang ibig ko sabihin, sino makakapagpatunay kung sino yung binabanggit mong opisyal na yan? Nandito po yung dalawa na naka-experience, nakasama ho silang naghatid nung babae. At doon, Teka, ilang pagkakataon? 2? 2 beses po na So, mamimili siya mula sa 5, ganon? minsan 3, minsan 2 ang dadalhin po. Namimili muna siya. Namimili, and then yung napili niya, may iwan doon. At alam po nila kung sino yung mambabatas na yon dahil hinahatid po nila sa kwarto yung babae. Tapos, timpla mo muna ko kape. Pero ikwento na lang ng Marino para Yung siguro kung sino na lang nakakaalam kasi sinabi lang sa iyo, mahirap naman 'yon. Baka mamaya
mabanggit mo, hindi naman totoo. Yung magtapat na lang, yung talagang nakakita ng sinasabi mo. At patunayan po ninyo na ang sinasabi ni Atty. Baligod ay totoo. Yan. Your Honor, ako po yung naka-experience doon sa Maidas. Pwedeng paki-detalye po ninyo? Your Honor, unang dumating po yung VIP. Sino po yung VIP? Si Senator Erwin Tulfo, Your Honor. Na Tapos VIP. po, maya-maya dumating din po yung dalawang babae. Inakyat po namin doon sa president. Akala ko 3 pinagpipilian, pinakamababa, 5. 2 lang pala. Yung sa akin po, pero maraming beses po yan. Hindi lang po sa Maidas, meron din po sa Shangri-La. 5, 3 po ang dinadala. O kulang ang nabalitaan mo. Sabi mo kasi 2 beses lang, Atty. Baligod. Ayon sa kanila, maraming beses. Saan lugar? Yung na-experience ko po sa Shangri-La po at saka sa Maidas po. O sino pa sa inyo? Meron pa sa... Sa akin, Your Honor, as a Team EEC, namomonitor ko rin, Your Honor. Kasi nandyan lang kami sa paligid, saka sa Viber chat namin, na nandyan na, dumating na sa lobby yung babae, i-guide nyo na. Ganun lang po yung experience ko po. Same personality. Same siya. Ganon din yung pangalan ng binanggit ng kasama mo. Kapareho rin. Yes, Your Honor. Okay. Concentrate mo na si Soto para magaling. Mr. Chairman, the issue kasi here is bakit ayaw ituloy ito. And if ginamit ni Senator Soto at Senator Lacson for false accusation or selective justice, because lumalabas dito magkakampi yung DOJ Ombudsman at witnesses at sila nakakapili kung sino ang state witness at hindi. No? Ang aking balita sa case ni Senator Joel Villanueva, in fact, 4 yung version na lumabas dito, tapos bumaliktad na nga yung 2. So medyo magulo yung mga storya. So I was just really surprised bakit ganun ang reaction. Alam mo, nung nag-umpisa to, hindi nating kalaban ang Malacanang eh. Yung dito sa changing of here. In fact, may mga dialogues through informal channels para sabihin, trabaho tayo, economics, impartial na impeachment, no? Meaning fair sa dalawang side. Pero nagulat kami bakit ganyan reaction at ayaw talaga matuloy ito. So yung pala, may mga personality na nababanggit from the 11 senators and then yung nabanggit ko kanina na may tinatakot na ilan miyembro na babanggitin o hindi. No? So I really hope that you will have your day in court, so to speak, meaning a real interview by the DOJ, by the Office of the Ombudsman. I think, Attorney, the individual affidavits will be important. And I really hope you keep your group together. And siguro mananawagan lang ako sa mga kababayan natin kung kayo'y naniniwala sa grupo, yun nga, they're existing now by ambag-ambag. I don't know how, but siguro through Attorney Baligod, because their daily lives ng kanilang pamilya continues eh. And we don't know if this scandal will be 1 week, 1 month, 1 year, because tip of the... So lumalabas sa inyo, no? 2022 pa lang? When was the first delivery? Sir, paki-mic lang para. September 2022. 2022. And they took office June 30. So, hindi pa siguro namang ghost project yan. So, regardless saan galing ang pera, it only took July, August, September. It only... late July kasi hindi siya naging APRO until SONA Okay. after SONA. Anyway, tapos na yung kwento dyan kitugol kay Erwin tungkol sa... Ito lang ba, may ipapakita lang ko. Isang babae ng pangalan si Kim. Ito po ay binahay na ni Erwin Tulfo. Ito po, ipapakita ko sa inyo. Grabe, no? Ang dami lang pera pambahay ng magagandang babae. Yan, oh.
Ito kay Eloy Bugris ata to eh. Okay, Eloy Bugris nga. May regular chupapel girl si Erwin Tolpo, si Kim Chi ang pangalan. Shout out sa Mrs. ni Erwin Babalo. Turuan kita na mag-deep throat. Mukhang naungusan ka na ng bar girl. Sabi nung nag-comment, si Cabo Verde, Torno, Beca. Na Erwin Tolpo, check. Sabi ni Jen Ablang, nako, Kimchi, bawal talaga lumabas kasi hindi ka na makalakad. Sabi naman ni Vicarious Abayon, pera ng taong bayan, ginamit pambayad. Nako. Tapos sabi naman ni Carrie Elizabeth, si Kim, bawal nang lumakad. Tapos sabi naman ni Jenny Niabala, Carrie Elizabeth, akala ko ba bawal lumabas lang ang Kim? May bagong bawal lumakad. Si Cindy Sweet, Carrie Elizabeth, tumpak, not walking, she's crawling, going to Erwin Tarogo, hi. So Maribik Corpus, Batacan, nako, di na pala naglalakad si Kim. Nakatakbo na lang para kay Erwin. So may mga reply dito, sabi si Lucia Myth, Maribik Corpus, Batacan, taas lang po, sino si Kim? Sagot naman ni si Saging Ginamos, sabi niya Maribik Batacan, gapang po, hindi takbo. Indenso Jane, Maribik Corpus. Napansin ko, puro babae sumasagot So si Glenda Santiago, sino kaya sunod mabubunot sa raffle? May pinaparapol babae? Grabe. My baby love. And sus, itong magkakapatid, baka may HIV na to. So Ricky Marinas, lalaki naman to, katay na himo Kim Yashi o Kim Rodriguez. Kim Rodriguez ang pangalan. Ay si Kuya Kim pala yan. So ngayon, sino pa? Sabi ni Linlin Bonbon, Ricky Marinas Katayma. Katayna, sabi si Kim Chuida, Kim Chu. So Dave Aquabere, the walker stop, walking, si Kim. Sino pa? Tapos si Paul Dominguez Bailoses. Halimaw talaga si Angkol. Sobrang sipag, babae at pera. Wow na wow. Tapos may mga reply si Wilfredo Botin. Kanya-kanyang swerte lang yan. Malay mo bukas malasi naman siya. Chill. Edita Kinko Rojo. Paul Dominguez Bailoses. Pareho na sila ng big brother niya. Tapos si Niroa Cherisma. Paul Dominguez Bailoses. Galing ng maleta ang bayad. Galing ng maleta ang bayad. Si Ellen Manggil Limutan Soliman. Na deep throat talaga si Sir Erwin ngayong araw. Hassel Lynn Tagnipis. 350k lang naman ang tip. Pagkagalanti naman. Bonita. Bilat na maleta. Sobrang scary ng revelasyon. Kaya pala push ng push ito po. Sa Lunes lang daw kamo. Seymour. Tapos why Lunes? Aking tapos na kanina. Ang bukas na naman ulit. April Lobe. Waha. HIV test. Sherry Longanda, natawa ako sa tuturo nila. Okay? Titingnan natin. Basahin natin ito. Sino nga yung bar girl na nakatabi kay Sin Erwin nung sa Aziza Hotel? Aziza Hotel? Saan ba yung Aziza Hotel? Sabi niya, kontak mo ba yon? Sabi, oo, bakit? Sino yun? Baka pwede natin ipalakad, maputi din yon. Siya, di ba? Sabi naman ng sagot, hindi mo nga hindi na nagalakad yon. Hawak na ni Erwin yon. Ay, ano na mo siya? Kim? Ano name niya? Kim. Si Kim Chu. So, ito naman ang isa. Si Rapi naman, ayaw patalo. Ito naman si Rapi Tulpo, ayaw talagang patalo. Ito si Rafi. Si Daddy Rafi. Raf. Grabe ito mga magkakapatid na Tulpo talaga. Si Monmon Tulpo, ganun din, no? Si Rafi Tulpo. Ayan, si Rafi Tulpo. I-play natin, i-play. Ay, si Rafi, pinapalibutan ng babae.
Bawasan natin ang music. Kasi matata may copyright. Yan na lang ha. Wala lang music ha. Yan. Si Rapi Tulfo ay pinapaligiran ng mga babae. Ayan, si Rapi Tulfo pinapaligiran ng mga babae. Ngayon, bayag ba kayo na maging manyak ang leader ninyo? Yan, may potential pa maging presidente ito. Tingnan niyo si Rapi Tulfo. Ayan. Rapi Tulfo. Sino yan? Sino yan? Sino yan? Sino yan? Ha? Sino yan? Ayan lang. Galing mo, Eloy Bugris, the Queen of Revelations. Bugris na ibugris na si Tulfo. Zerma, yan na Tulfo, labas na baho mo, aray ko. Maldita. Ako, ang alam ko kasal siya sa unang asawa niya at meron talaga siyang anak doon. Ito ba yun? Tapos, sabi naman ni Inday Ellen Caruro, ganyan, ikaw na talaga Eloy, daming walang alam nito. Leo de Lisa, kaya pala enjoy na enjoy siya sa show niya kasi may kaganapan pala at sumakabilang bahay din. Piki palang pamilyang ito, wag nang ibuto. Yan. Teres mo ako, taga-ayos ng kabit isyo, pero meron din pala siya kabit. Nako. Yan. Yan po si Rapi Tulfo. Ang gusto ng siyo, puro mga kwan, puro po mga away pamilya, away mag-asawa, away mga babaeng maganda at saka lalaki. So yan po ang si Rapi Tulfo. Kaya, ladies and gentlemen, pag-usapan natin itong baka matulpo ako, hindi bali na po. Pag-usapan natin si Erwin Tulfo, saka si Rapi Tulfo. Ang pwesto ba nila? Tingnan natin, ano bang naging pwesto nila sa bagong sa Peking chairman of what committee is Rapi Tulfo. Ayan. Committee on Labor Employment. O sige, maraming babae pupunta dyan. Babae bibigyan ng trabaho ni Erwin tsaka ni Rapi. Pwede maging daw. Maging chap-chap pa, chap-chap. Senate Committee on Migrant Workers din. Yung mga FW, pupunta niyo FW sa kwan? Sa abroad. Grabe naman ito mga dalawang ito. Ngayon, yung mga pisto niyo po, Mr. Erwin Tulfo, Mr. Rapi Tulfo, ay puro bawal pong pwesto ninyo. Hindi po pwede mag-elect ng chairmanship sa anumang committee ang 12. Kailangan 13. Okay? Ganun po. So ngayon, yan lang po ang aking masasabi sa ngayon. So bahala na kayo, no? May trafficking pa siya. Sabi ni Rachel Gustilo, para mga santo sa harap ng publiko, yun pala may tinatago din kahayupan. Buisit kasi utok, nakakatawa ng mamalinis, dugyot din pala. Basta kwarta na gani, magmaniobra, may pagbabago, gid sa tawo, galiwat ang estilo. Hamakin mo naman trafficking, yon ang pagkadinig ko, namimili ng 2 or 3 or 5 babae. Sometimes sa Shangri-La daw ay sadya na ilan na life ba malita lang gali. Jonal Venture at ano naman ang alam mo? Inisitas Sufocado. Ipatulpo mo yun si Dr. Toto. Julian's World. Conflict of interest din itong si Erwin Tulfo, ang chair ng BRC. O nga, conflict of interest, hindi pwede yun. Pinangalanan ka na nga ng
ng Malitagang, Malita Marines, tapos ikaw pa mag-imbestiga? Ano ka? Hello? Ang galing pagkapasok ng mga 18 soldiers, umakbay si Pia at sinabing sumama sila sa pagpasok sila parang mga 300 Spartan. O nga, kita mo yung pelikulang 300. Ang galing nun, di ba? Oh, Quertue, dapat boycott ang Tulpo in action. Meron pa daw sila hearings at Monday. Tingnan natin. Ba't ganon? May rebat agad si Tulpo, brothers. Quertue, dapat i-boycott ang Tulpo. Lus-lus naman sinasabi mo, kalbo. Hanggang dyan ka na lang, wala ka ng argumento. Mr. Romualdez Tambe, bilat silik kay Bugris. Mr. Romualdez Tambe, naligaw na naman, landas yun. Joseph Pabrigas. Okay, ulitin natin yung kwento. Yung kwento ng trafficking, ulitin natin. Iparinig ko sa inyo ulit yung trafficking. So, saan ba yung trafficking? Pakinggan natin ulit ang trafficking na istorya. Okay, i-play ko. 40157. 40158. Okay, ito po. I-play natin. Ito. Pakinggan nyo na maigi. Isa-isahin natin. Sai tsaka si Brian Lasaga. Nandyan din po yan sa ano yun. Thank you. Kanina, Atty. Baligod, merong sasalita sa kasama mo, narinig mo rin siguro, may binabanggit siya na human trafficking kanina, na hindi mo na natin binigyan ng atensyon kanina dahil nakapokus tayo sa maleta. Ngayon, ano yung pangyayari at nabanggit ninyo yung sa issue ng human trafficking? Nabanggit ko po yon para lang magbigay ng example na hindi lahat ng alam nila ay nailagay po dito sa affidavit. At nabanggit ko yung example po na yon dahil napakabigat po na krimen yun eh. Yung human trafficking, I think under the new law 11362, punishable by 15 to 20 years plus perpetual disqualification to hold public office. And isang mataas na opisyal ang gumagawa noon. Ang sabi pa nga ho nila ay minsan nagpapakuha ng 5 babae, No. pagpipilian niya, yung hindi niya nagustuhan, bibigyan niya ng tip, then maiwan yung napili niya. No? And it did not happen once, it did not happen twice. Marami po. Sa Maidas, minsan sa Shangri-La. Aniwala po kami dito. Sinabi lang sa iyo yan. Sinabi rin po pati pangalan, no? Hindi, kikinuwento lang sa iyo yan. Opo. Ang ibig ko sabihin, sino makakapagpatunay kung sino yung binabanggit mong opisyal na yan? Nandito po yung dalawa na naka-experience, nakasama ho silang naghatid Nung, nung babae. At ginawa ko, teka, ng babae. ilang pagkakataon? 2? 2 beses po na So, mamimili siya mula sa 5, ganon? o minsan 3, minsan 2 ang dadalhin po, Namimili muna siya. namimili, and then yung napili niya, may iwan doon. At alam po nila kung sino yung O di, mambabatas na yon dahil hinahatid po nila sa kwarto yung babae. Pero ikwento na lang ng Marino para Yung siguro kung sino na lang nakakaalam kasi sinabi lang sa iyo, mahirap naman 'yon. Baka mamaya mabanggit mo hindi naman totoo. Yung magtapat na lang yung talagang nakakita ng sinasabi mo at patunayan po ninyo na ang sinasabi ni Atty. Baligod ay totoo. Your Honor, ako po yung naka-experience doon sa Maidas. Pwedeng paki-detalye po ninyo? Your Honor, unang dumating po yung VIP. Sino po yung VIP? Si Senator Erwin Tulfo.
Your Honor. Tapos po, VIP, maya-maya, si Erwin Tulfo. dumating din po yung dalawang babae. Inakyat po namin doon sa president. Akala ko 3 pinagpipilian, pinakamababa, 5. 2 lang pala. Yung sa akin po, pero maraming beses po yan. Hindi lang po sa Maidas, meron din po sa Shangri-La. 5, 3 po ang Oo. dinadala. O kulang ang nabalitaan mo. Sabi mo kasi 2 beses lang, Atty. Baligod. Ayon sa kanila, maraming beses. Saan lugar? Yung na-experience ko po sa Shangri-La po at saka sa Maidas po. O sino pa sa inyo? Meron pa sa... Sa akin, Your Honor, as a Team EEC, namomonitor ko rin, Your Honor. Kasi nandyan lang kami sa paligid, saka sa Viber chat namin, na nandyan na, dumating na sa lobby yung babae, i-guide niya na. Ganun lang po yung experience ko po. Same personality. Ganon din yung pangalan ng binanggit ng kasama mo? Kapareho rin? Yes, Your Honor. Okay. Concentrate mo na si Soto para magano'n. Mr. Chairman, the issue kasi here is bakit ayaw ituloy ito. And if ginamit ni Senator Soto at Senator Lacson for false accusation or selective justice, because lumalabas dito magkakampi yung DOJ ombudsman at witnesses at sila nakakapili kung sino ang state witness at hindi, no? Ang aking balita sa case ni Senator Joel Villanueva, in fact, 4 yung version na lumabas dito, tapos bumaliktad na nga yung 2. So medyo magulo yung mga storya. So I was just really surprised bakit ganun ang reaction. Alam mo, nung nag-umpisa to, Wala na yan. Kasi ang tungkol kay Joel Villanueva naman yan. Kinikwento niya. So, klaro very clear. It's very clear. It's very clear, very clear. So, ngayon, mahilig talaga pala sa babae. Babaero, mga manyak pala mga yan. Okay? Diyan lang muna tayo. Babalik ako pag-usapan natin yung IBP na sumama pa sa swindling ng Senado. Swindling sa puder sa Senado. Tatay Digong, parang si Amy, kanina yung tanong niya, nandun yung sagot. Red Salaponen, walang saysay na hearing. Nagkwentuhan lang. Tapos si Jaimer Fernandez, wag kang amang gagan, may maleta ka rin, kakainin mo yan. Okay? Tapos sino pa? Percy's Collection, watching from Central Valley, California. Tapos si Gerson Alejado, nakaigit na si Erwin, Cesa, Annalyn Minerva, Chris Lorenzo, nabuhay po yung Brave 12. Mr. Romualdez, yo, katodo, Julian's World. Tangina tong si Erwin, yung nang pangkantot, pang-tip niya. Diversion para di matuloy impeachment. Kwento mo sa Pagong, Kabatano, galit na galit kay Senate President Alan Peter Cayetano. Sani Yabana, pelikula? Maze, no to Judas China Tours. Hindi sino bang una si Judas China Tours? Wala po Judas dyan. Kwento no lang yan. Huwag ka maniwala kay Ronald Llamas. Pet Charity. Mabuhay ka, SP Alan, Sin Marcolita, The Brave 13. Mr. Romualdez Tambe, Love Hearts Miriam, Doc Angel Toto Kosing. Magandang gabi, mabuhay pa kayo. Kala namin hindi ka na mabuhay ang kaso sa flood control kasi parang wala nang witness na Marines. Joseph Pabriga, sabay tama ka, buwis ng taong bayan ang ginagamit pag pambabae. Miss, the 13 Judas kuno. Hindi yung Judas, ikaw ang Judas. Cesar Tambi, Sani Yabana, kung pelikula ito, malamang pamagat ay The True Lies. Okay Hinihintay ko si Ben Tambe, Masi, Joseph Fabregas, Mr. Romualdez Tambe, Felix Minsalvas, lus-lus mo sinasabi mo, kalbo. Ganyan ka lang sinasabi, ulit-ulit sinasabi mo. Wala ka na bang argumento? Kwertyo, dapat i-boycott. User
Ba't ganun? May ribat agad si Tolpo. Brothers, nagtatanong lang po kami, Tony, God bless, Kuwerto, dapat i-boycott yung Tolpo in action. I-boycott niya ng Tolpo in action, walang action yan. Puro lang, puro lang katarantaduhan na ginagawa. Tapos si Emmanuel Loreto, tapos si Joey Tamayo, kanapuyat ako sa hearing ng BRC. Okay, mabuhay mga 18 Marines watching from Maryland, USA. Mabuhay, Pilipinas!